At nagbabalik na naman tayo dito sa ating Converge content. Shoutout sa nag-comment sa atin, etong si user BNS. May katanungan lang siya dito na sasagutin natin. Sabi niya dito, Sir, paano po gagawin kapag daw yung wifi nila na Converge 2 months na daw na hindi nagagamit? Dahil daw yung apartment daw na inuupahan nila nagkaroon daw ng problema sa kuryente. 2 buwan na daw, tapos yung bill ng Converge nila may nagte-text daw ang total amount due daw nila 1,172. Nung nakaraang buwan daw, hindi na daw sila nakapagbayad, and siguro may pumunta na naniningil, or kung hindi sila alam nyo yun, yung naka-online yung sistema nila ng bill. Ayan, may nagsingil daw ata, may nagpunta na agent, hindi ko alam kasi dito naman sa akin, hindi ko pa na-experience na pinupuntahan ako ng naniningil ng internet. So, ang sabi niya dito, nagbayad naman daw siya. Hindi ko alam kung saan siya nagbayad or kung online siya nagbayad, no? Mga tropa, online kayo lagi magbayad para sure na pupunta sa pinaka-account number ninyo yung mga binabayad ninyo, or magpunta kayo mismo sa Converge, dyan kayo mismo magbayad, at huwag kayong magbabayad sa mga agent na nagpupunta dyan sa inyo kasi hindi nyo sure kung pumapasok ba talaga yung pinaka-binayad ninyo. And sabi pa niya dito, 3 years daw kasi yung contract nila and hindi pa daw tapos, kapapakabit lang daw nila nung March, tapos ngayon daw lilipat daw sila ng bahay dahil nga daw sa problema nung kuryente nila sa apartment. Mga tropa, sa pagkakaalam ko, parang 2 years lang naman yung kontrata, no? Parang 3 years, napakatagal naman yan. And step by step natin to. Kung 2 months na kayong hindi naapagbayad, mga tropa, malamang sa malamang, or kung umabot na ng 3 buwan yung utang mo, baka maputol na yung pinaka-internet connection ninyo. Pero kung ang problema mo lang ay yung kuryente, meron tayong alternative dyan at ginagawa ko to 100%. Siguro naman pamilyar kayo sa power bank. And yes, pwedeng gumamit ng power bank dyan sa ating mga Converge modem. Netong mga nakaraan, nagkakaroon ng outage, or alam nyo yun, nagkakaroon ng brownout dito sa lugar namin, and ginagamitan ko siya ng power bank. At syempre, kailangan ninyo ng pinaka power adapter niya. Eto, yung pinakadulo niya ay naka USB type, at yung pinakadulo, eto yung pabilog. Pwede yan sa Converge natin. Kung makikita nga ninyo, ayan o, may nakalagay pa sa kanyang advertisement. Nabili ko lang to dati around 100 pesos, pero sa ngayon, siguro due to demand, dahil sa mga nakakapanood din ng vlogs ko, medyo bumaba na yung prasyuhan niya. Dati around 100 pesos yan, 120, siguro mga 3 years ago, 4 years ago. Ngayon mura na lang. Ilalagay ko sa description kung saan kayo makakabili nito, para naman kung magkakaroon ng brownout sa inyo, mawalan ng kuryente, pwede kayong gumamit ng power bank. Pwede. Basta may charge yung power bank ninyo kahit gaano katagal. Basta may laman yung power bank ninyo. 'Di ba? Ganyan yung gawin ninyo. Pero kung lilipat ka na ng location dahil nga 2 years or 3 years pa yung kontrata mo, ibang usapan na yan. Panoorin mo etong content ko kung papaano ka maglipat ng pinaka-internet mo dun sa lilipatan mo na site. I-message mo na agad sila kasi depende sa lugar kung saan ka lilipat, kasi baka walang slot yung pinaalagayan ng internet doon sa paglilipatan mo. Syempre, nafu-full yan. Yung pinaka-box, kung ano yung tawag doon, medyo nakalimutan ko na, no? Parang napbox ata yung pinaka-term or pangalan nun na paglalagyan ng pinaka-fiber na cable, yung nilalagyan ng patch cable doon. Napbox yung tawag, no? Comment down below kung alam niyo yun. Panoorin nyo to, binlog ko dito kung papaano maglipat ng pinaka-internet connection ninyo. Meron din letter dito na gagamitin ninyo. And syempre, 100% gumagana to. Kagaya neto ni Evelyn, nag-message siya sa akin, nag-comment siya dito. Sabi niya, thank you, nakatulong talaga ito, God bless. Isa to sa mga nagpa-relocate ng kanilang internet. Pero itong upload ko na to 3 years ago na to, pero ganyan pa rin naman talaga yung gagawin. And gagawa na lang ako ng bagong content or vlog ng for 2025. Pero ganito pa rin.
ganyan pa rin yung pinaka-steps niya. And meron pang tinatawag na pinagbabawal na technique. Ayan naman yung hindi mo nababayaran talaga, yung pinaka-internet mo. And syempre, blacklisted ka na sa Converge. Ganun yung mangyayari, and kung magpapakabit ka dun sa pinaglipatan mo, ibang pangalan na yung gagamitin mo kasi hindi ka na makakapag-register or makakapag-apply sa kanila ng internet dahil blacklisted ka, hindi mo kasi binayaran kung hindi ka maglilipat or etong relocation ng internet. Kung ipapaterminate mo naman mga tropa, babayaran mo, merong certain amount, babayaran mo yung remaining na months na hindi mo gagamitin. Sabihin na natin na 1 taon yung natitira. Babayaran mo yon. Halimbawa 2,000 or 1,000 monthly mo, meron kang mga 10,000 na penalty, mga ganyan, or 12,000, 'di ba? Para lang mapa-terminate mo dahil may kontrata sila. Kumbaga yung mga months na hindi mo gagamitin, babayaran mo. So no choice ka, para safe na safe, i-relocate mo na lang. Nasa sayo yan kung gusto mong ma-blacklist yung pangalan mo, 'di ba? Kung hindi mo siya babayadan. And again, ayun lang yung pinakasagot diyan na rektahang sagot. And kung hindi nyo pa rin talaga nagigets, gagawa na lang ako ng separate video or gagawa rin ako ng pinaka-actual na video na kung saan gumagamit ako ng power bank at gagamitin natin etong cable na to para sa ating modem na Converge. Kahit nasaang internet yan, PLDT, Globe, gumagana yan. Basta meron kayong ganito na 12 volts na cable, 5 to 12 volts na cable, and gamit lang kayo ng ganito, power bank lang. 100% gumagana yan. So dito na natin tapusin yung content natin. Again, palagi na tayo mag-upload ng Converge content natin. I-update ko yung mga previous kong vlog. Comment lang kayo dyan kung may mga katanungan pa kayo. Like, share, and subscribe. Bye. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.